Sa isang pagbabago ng eksena, isang grupo ng mga exorcist ang pumasok sa isang abandonadong lugar at habang tinamaan ng ilaw ng kanilang flashlight ang paligid, nakakita sila ng isang bangkay at may telepono sa tabi nito. Napansin ng kalbong lalaki na may kamay na lumalabas mula sa telepono, kaya agad niyang inutusan ang lahat na maghanda at nang tuluyang lumabas ang multo, sinubukan ng kalbo na iskan ito pero biglang lumabas ang babala ng matinding panganib. Kaagad niyang inutusan ang lahat na tumakbo ngunit hindi sila pinayagan ng multo at natalo silang lahat sa loob ng wala pang isang segundo, literal na napaiyak sila ng pulang likido at ang multo na ito na gumagamit ng account ay may pangalang Solitary K. Walang kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang buhay subalit sa mga exorcist, siya ang pinakamalakas at pinakadelikadong kaaway ng buong association at lumalabas na ang lahat ng ito ay isang video na ipinapakita ni Asaki kay Soji. Ngunit hindi pa doon nagtatapos dahil ibinunyag din ni Asaki na ang multo na iyon ang account na pumatay sa kapatid ni Soji. Nabigla si Soji nang makita niyang ang multo ay may parehong asul na apoy na katulad ng sa kanya at ipinaliwanag ni Asaki na iyon ay ang apoy ng Fatuo, isang demonyong apoy na sumisipsip ng buhay kahit sa bahagyang pagdikit lamang. Nang makita ni Soji ang kalagayan ng mga exorcist sa video ay naalala niya na ganoon din ang sinapit ng kanyang kapatid, litong-lito siya at nagtanong kung bakit mayroon siyang kaparehong kapangyarihan ng pumatay kay Akari, at sagot naman ni Asaki na hindi rin niya alam. Nag-alala si Soji dahil ginamit niya ang kapangyarihang iyon laban kay Kasubata. Pero pinapakalma siya ng guro at sinabing hindi niya naman nahawakan si Kasubata at nagtaka rin si Soji kung bakit hindi siya namatay, at inisip ni Asaki na katulad lang ito ng mga isdang puffer na hindi namamatay sa sarili nilang lason. Hindi pa rin ito matanggap ni Soji kaya't binanggit niyang uuwi muna siya para mag-isip at sa sandaling iyon, dumating si Kasubata at tinanong kung saan siya pupunta at paglingon ni Soji ay nakita niyang kasama rin ang iba. Ipinaliwanag ni Asaki na sila ang mga estudyante ng Class 1B at simula ngayon ay mga kaklase na niya, hiniling niya na magkasundo sila. Hindi nagsayang ng oras si Kasubata at agad sinimulang takutin si Soji at sinubukan ni Asaki na mapakalma ang sitwasyon, pero hindi siya pinansin hanggang sa namagitan si Jazo at humuhupa ang tensyon at kasama niya ay nagpakilala ang maliit na si Jima at sinabi kay Soji na balang araw ay dapat silang mag-collab sa isang livestream. Nagmungkahi naman si Jaso na magpicture sila. Makikita silang tatlo kasama ang guro na masayang nagpo-pose, hindi makapaniwala si Moto na normal lang nilang kinakausap ang isang gumagamit ng apoy, samantala ang babaeng may lilang buhok ay walang pakialam sa nangyayari. Matapos ang pagpapakilala ay iginiit ni Asaki na pupunta na sila sa unang pagsubok at makikita natin sila sa training room. Nakauniporme na ang ating bida at sa harap nila ay isang makina at nagtanong siya kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Asaki na ginagamit ito para subukan ang kanilang virtual na kapangyarihan, at kapag pumasa sila ay ipapadala sila sa mga field mission ng exorcism, ibig sabihin lalaban sila sa mga ghost account. Dahil may pagkakataon na siyang maghihiganti para sa kanyang kapatid ay hiniling ni Soji na magsimula na agad. Walang pag-alinlangan ay pinapaandar ni Asaki ang makina at dalawang malalaking kalaban ang lumabas, na tinatawag na Yumomi. Sinabi ng guro na kailangan niyang talunin ang 100 sa kanila para makapasa at hindi nag-atubili si Soji, ginamit niya ang kanyang virtual power at agad pinapabagsak ang isa at nagulat ang lahat, ngunit biglang nahilo si Soji at di niya maintindihan kung bakit. Doon sinabi ni Asaki na tingnan niya ang kanyang telepono at ipinaliwanag niya na tuwing ginagamit niya ang kanyang virtual power, ang baterya ng kanyang cellphone ay konektado sa kanyang espiritual na enerhiya at ibig sabihin ay nauubusan na siya ng baterya. Pagkatapos nito ay kumain muna sila at ipinaliwanag ni Asaki na ang lahat ng ito ay isang pagsubok sa tibay, at tinanong kung kaya ba niyang lumaban sa 100 kalaban at ipinapaalala ni Jori kay Soji na nagamit na niya ang kanyang lakas laban kay Kasubata. Inamin ni Asaki na gusto lang niyang maranasan ni Soji kung ano ang pakiramdam na maubusan ng baterya at naintindihan ito ni Soji. Subalit bigla siyang nagtanong kung ang lugar ba na iyon ay talagang isang posada at pinapakalma siya ni Asaki at ipinabatid na kumain na lang muna. Habang kumakain ang lahat at nagsasalo-salo ay napaisip si Soji kung gabi na ba at ipinaliwanag ni Asaki na kapag nauubusan siya ng baterya, parang patay siyang nakahinto sa loob ng 5 oras at kahit ano ang gawin ay hindi siya makaka-react. Kung mangyari iyon habang nakikipaglaban ay maaari siyang mamatay kaya't kailangan niyang matutong magtagal hanggat maaari,
binalaan din siya na ang lugar na ito ay hindi para sa mga tanga at nadismaya si Soji dahil inakala niyang magiging madali ang lahat. Iginiit ni Asaki na ang nangyari ngayon ay pagsubok lang para sukatin ang kanyang lakas at ang tunay na pagsubok ay gaganapin pagkalipas ng 1 linggo, at iisa lang ang tsansa niya na kapag bumagsak siya ay ikukulong at pahihirapan siya, ngunit sinabi rin ni Asaki na huwag siyang masyadong mag-alala. Magulo raw ang eskwelahan simula nang dumating si Soji at may mga taong iniisip na kasabwat siya ni Solitary dahil maraming namatay sa apoy. Ibig sabihin ay marami siyang magiging kaaway at sa huli ay pinayuhan siya ni Asaki na kumain at magpahinga para sa training kinabukasan. Wala raw makakatalo sa tulog pagdating sa pagbawi ng espiritual na lakas at pagkatapos kumain, umuwi na ang lahat sa kani-kanilang kwarto at tinanong ni Soji si Kasubata kung nasaan ang kanyang kwarto, pero dahil sinabi nilang kailangan siyang bantayan ay makitulog siya kay Kasubata. Halatang hindi ito gusto ni Soji at kitang-kita sa mukha niya na pati si Kasubata ay aminadong hindi rin siya komportable, gayunpaman ay nakiusap si Soji kay Kasubata na sasanayin siya para matutunan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng 1 linggo. Nabigla si Kasubata at muntik pang nabulunan sa iniinom niyang tsaa, hindi niya inasahan ang ganitong hiling mula sa isang taong tinalo niya at tinanong kung wala ba siyang pride ngunit para kay Soji, hindi mahalaga ang pride at alam niyang malakas si Kasubata at iyon lang ang mahalaga. Kahit ayaw pa ni Kasubata ay kailangan pa rin niyang gawin ito dahil utos iyon ni Asaki at natuwa si Soji, hinawakan niya ang kamay ni Kasubata at iginiit na magsisikap siya kaso binalaan siya ni Kasubata na huwag siyang hahawakan ulit. Ipinakita rin ang sandaling hiniling ni Asaki kay Kasubata ang pabor na ito. Kahit siya ang guro ay dapat sanayin si Soji bilang kinatawan ng klase at kailangan pa ring tumulong ni Kasubata. Noong una ay tumanggi siya dahil galit siya sa mga gumagamit ng apoy at tinanong si Asaki kung biro lang ba ito. Subalit iginiit ni Asaki na ito ang pinakamabuti para kina Soji at Kasubata at tinanong kung kailan ba siya nagkamali, dahil doon ay pumayag si Kasubata na isasanay siya kaso nagbanta na kapag tumakas si Soji sa pagsubok at tapos na siya, para sa kanya ay pare-pareho lang ang lahat ng mangyayari. Makikita natin si Soji na hindi makatulog kahit 10:00 pa lang ng gabi at sa training, napansin niyang mabilis maubos ang kanyang baterya at ipinaliwanag ni Kasubata na ang estado ng isip ay malaki ang epekto sa kapangyarihan. Iminungkahi niyang mag-isip si Soji ng isang bagay na makakatulong sa pagpigil ng apoy, tulad ng lighter o pagpatay ng apoy sa apuyan at kapag nahanap niya ang sarili niyang imahe, mas makokontrol niya ang kanyang lakas. Sa kabila ng matinding pagsasanay ay nauubos pa rin ang kanyang baterya at dumating ang 2 araw, nagising ang mga estudyante at nagtaka kung kamusta na si Soji kaya't pumunta sila para silipin siya at sa oras na iyon, kalahati na agad ang nabawas sa kanyang enerhiya. Iginiit ni Narajia na kakagising lang ni Soji at ikinwento ni Renri na inabot ng 6 na buwan si Jill Ori bago tuluyang makontrol ang kanyang kapangyarihan, pero ganito nagpapatuloy ang kanyang mga araw at dumating ang susunod na araw. Nagising si Soji na puro kape ang laman ng katawan pero maya-maya ay nakatulog ulit, pagsapit ng 4 na araw ay mas maayos na ang kontrol niya pero bumagsak pa rin siya kahit nakatalo na siya ng 49 na kalaban. Sa 5 araw ay napansin ng mga estudyante na bumilis ang galaw niya, pero bumababa ang bisa ng kanyang mga atake at 38 lang ang natalo niya at sa 6 na araw, umabot siya sa 44 na kalaban pero muli siyang nawalan ng malay. Kinagabihan ay nang magising siya ay napagtanto niyang muli siyang nabigo, at halos mababaliw siya sa inis na muli siyang pinagsabihan ni Kasubata na masyado siyang nakatuon sa mababaw na anyo ng imahe. Dapat daw ay isang konkretong bagay ito na isang pakiramdam na dumadaloy sa buong katawan. Tinanong ni Soji kung paano niya gagawin iyon pero walang malinaw na sagot at dahil dito, kumain na lang siya ng manju para maaliw ang sarili at hindi ito naintindihan ni Kasubata at tinanong siya kung alam ba niya na ang tunay na pagsubok ay bukas na, at kapag bumagsak siya ay papatayin at didiseksyonin siya hanggang buto. Dahil dito ay nakiusap si Soji na makauwi muna saglit at naalala niya na naiwan sa bahay ang litrato at ang urn ng kanyang kapatid, at hindi pa niya naisara ang pinto dahil bigla siyang nawala noon sa gulat at natakot siya na baka may pumasok na masamang tao at ninakaw ang alaala ng kanyang kapatid. Nalito si Kasubata at tinanong kung hindi ba niya narinig na papatayin siya o kung dahilan lang iyon para tumakas at doon ay nilinaw ni Soji na hindi siya tatakas, dahil iyon na lang ang natitirang alaala ng kanyang kapatid. Kinabukasan ay magsisimula na ang huling pagsubok at naghanda si Soji habang ang buong akademya ay nag-aabang,
tinanong ni Propesor Nano kung handa na siya at kinumpirma ito ni Soji at agad nilang pinapaandar ang makina. Natalo ni Soji ang unang 20 kalaban pero napansin niyang kalahati na agad ang nabawas sa kanyang baterya. Maging sina Propesor Nuns at ang kalbong guro ay naniwalang hindi niya kakayanin, dahil imposible raw makontrol ang apoy Fatuo at napansin din ni Kasubata ang hirap na pinagdadaanan ni Soji at sinimulan niya itong pagtawanan, tinatawag siyang bigo. Sinubukan siyang patatahimikin ng iba pero nagpatuloy siya at narinig ito ng ibang guro at pati ng ilang estudyante at sumabay na rin ang mga panlalait, dahil dito ay naalala ni Soji ang unang beses na nag-upload siya ng video at kung paano siya ininsulto ng maraming tao. Noon ay takot na takot siya at pakiramdam niya ay kinamumuhian siya ng buong mundo. Ngunit nang makita niyang umuubo ng dugo si Akari at napagtanto niyang wala nang mas nakakatakot pa roon, kaya nagpasya siyang magpatuloy at ang galit at pangungot siya sa screen ay naging lakas na nagbigay sa kanya ng gigil at determinasyon. Sa sandaling iyon ay natutunan ni Soji ang teknik para patayin ang apoy sa kanyang puso, pinaliit niya ang kanyang apoy at kahit 16% na lang ang natitirang baterya, natalo niya ang ika-69 na kalaban at tuluyang nahanap ang sarili niyang imahe. Nagulat ang lahat at tuwang-tuwa si Propesor Asaki at sa huli ay natalo ni Soji ang ika-100 kalaban, pinuri ni Asaki ang estratehiya ni Kasubata at sa paglalagay kay Soji laban sa lahat at muling nilikha ang kanyang kapaligiran bilang isang provoker, at dahil doon ay nahanap niya ang kanyang sariling imahe. Dahil dito ay sinabi ni Asaki na magiging isang kawili-wiling duo ang dalawa. Gayunpaman ay hindi ito tinanggap ng ibang guro at naglabas pa sila ng mas maraming Yumomi sa pinakamalakas na anyo at para kay Soji, hindi pa rin iyon sapat kaya't umatake siya ng walang pagpigil at umabot sa 161 na natatalo na kalaban. Sa puntong iyon ay tumigil na ang makina dahil umabot na ito sa limitasyon, may nagsabi na ang pagtalo ng mahigit 160 kalaban ay bagong record sa pagsubok na ito at tinawag ito ng isang guro bilang sayaw ng asol na hangal. Ngunit agad din niyang binawi ang pangalan. Naiinis ang guro na naglabas ng mas maraming Yumomi at habang si Asaki ay tuwang-tuwa dahil papalapit na ang tunay na laban at gusto niyang makita ang magiging samahan ng dalawa, samantala ay napagtanto ni Kasubata na talagang mahilig si Soji na mangasar ng mga tao. Kinabukasan ay makikita na lang sila sa normal na klase at binanggit ni Renri na kahit exorcism ang ginagawa nila, isa pa rin silang legitimate at accredited na paaralan at sinabi rin niya kay Soji na pwede siyang humingi ng tulong anumang oras at pwede niya itong tawagin sa pangalan na Renri. Pero sumisingit si Hillary at binanggit na ang tanging pwedeng tumawag sa kanya sa pangalan ay si Kasubata, ang kaibigan niya mula pagkabata at tinawag pa niya ang duwag na sina Rajeko para magpa-picture, pero malinaw na tumanggi ito. Sa isip ni Soji ay napaisip siya kung ano kaya ang mga kapangyarihan ng iba pero bago ang lahat ay nagpasalamat muna siya kay Kasubata sa tulong nito, gayunman ay tinawag siyang tanga dahil nagwala siya at nauwi sa pagkawala ng malay matapos maubos ang baterya niya, at sinabihan siyang aminin na gusto niyang makipaglaban. Pagkatapos nito ay nagsalita ang babaeng may lilang buhok at iginiit na lahat ng gumagamit ng kapangyarihang pang-opensa ay may pangit na ugali. Kasama na si Kasubata at hiniling ni Soji kay Urugawa na maging mas mabait naman dito. Naiinis si Kasubata dahil ikinumpara siya kay Zoe na sinasabi niyang masama, kaso habang nagtatalo sila ay dumating si Propesor Asaki para ipaalam na may misyon sila mula sa Intelligence Division. Giit niya na may isang ghost account sa lungsod at iyon ang magiging unang misyon ni Soji. Dagdag pa niya na kailangan may kasama si Soji dahil ang exorcism ay isang gawaing pang-team at isa itong mahalagang tuntunin, ngunit nang makita ni Asaki na muling nag-aaway sina Kasubata at Hirusugawa, binanggit niyang alam na niya kung sino-sino ang magiging magkakampi.